Si Pastor Lazaro. Akyat, ahon pa more. Oh, Pastor, saan ka galing? Bakit mukhang pagod ka na? Galing ako dun sa Montalban. Wow, Montalban yun, kabundukan na yun. Ayun, Rodriguez Rizal. Rodriguez Rizal, pinanggalingan, layo na pinanggalingan mo. Ano ginagawa mo dito? Ito lang, galing ako doon sa aksen, nag-antay lang ako, magpahinga muna ako dito. Pagod na ako. Ha? Pagod na ako, kaya... Sino sama mo? Ha? Sino Andun sama? pala sila sa taas. Makyat na sa taas? Oo. Oh, mataas masyado. Bumaba na ako Grabe para naman dito, hanap ako ng tubig. Oo. Gapang talaga. Grapa. May nakita ko nung mga kanina parang mga bakla yun sabi ko, dito muna ako sa baba na ako. Bakla bro. Lagay ko lang Bro, baka mayroon kang masabi tungkol sa mga binabae, mga bakla. Anong mensahe mo tungkol sa salita ng Diyos? Go ahead. Ano yun? Tungkol sa mga bakla. Mayroon ba na sulat sa Biblia na tungkol sa bakla? Go ahead. Ako, mukhang mabigat yan kasi nun baka magalit yung mga mabigat na topic yan ng mga marami ba dito ka na umakyat? Mayroon ako nakita dalawang bakla. Sabi ko, ano kayo sa ano yan? Leviticus chapter 20. Wala akong salamin kasi nun. Okay lang. Okay lang. Kakapain ko na lang. Topic natin Sa Leviticus chapter 20 verse number 13. Alam mo maraming maraming talata to. Oo. Hindi lamang doon sa actually walang direct na nakalagay pero sabi sa 13, if a man sa King James version, sabi doon malabo mata ko pero basahin ko Basahin mo. If a man also, Leviticus chapter 20 verse number 13, if a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Ibig sabihin to, yung isang lalaki na sumiping makipag-sex o may pagtalik sa kapwa lalaki ay karumal-dumal. Karumal-dumal. Yung ibig sabihin, pareho silang lalaki. Ginawa nila yung ginagawa ng babae at lalaki. Karumal-dumal to. No? At ang sabi dito, they shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. No? Mabigat Actually, kung titignan natin kasi noon, marami pa dito. Yung halimbawa, sa verse number 12. And if a man lie with his daughter-in-law, no? Both of them shall surely be put to death, no? Ang dami dito, no, na yung Leviticus 20 niya kung babasa naman ng mga tao 'yan, no. Halimbawa yung asawa ng kapatid mo o ginamit mo, magkakasala ka ng adultery. So dito hindi naman indirect na tinutukoy na siyempre kapag ang babae sa babae ay ginawa nila yung ginagawa ng lalaki at babae, karumal-dumal. Ganon din naman sa lalaki. Yung pareho kang lalaki. Pareho lang. Nag-sex kayo. Pareho lang karumal-dumal yun. No? Actually, pinagbawal to ng Diyos sa mga Israelite. Kasi actually kung ano may panahon ni Abraham at ni Lot, sinunog yung Sodom at Gomorrah. No? At sa Genesis chapter 3, I think, sinabi ron, no, at nilalang ng Diyos ang lalaki at babae, no, and, walang baka. They shall be one flesh, no? So sabi pa ron na kayo humayo at magpakarami. Kung lalaki sa lalaki, dadami ba yun? Parehong batuta yung babae sa babae, mag-asawahan, dadami ba? Hindi. No? Wala. Kaya God is perfect and all His created was perfect. No? Tandaan natin, when God created heaven and earth by words only. No? Sinabi yan sa salita nangyari. Bundok, dagat, lahat ng mga nasa space, lahat na nandito sa earth. But when God created man, hindi niya sinabi magkaroon ng tao, kundi dun sa meron na, inihanda muna yung earth
And then, kumuha siya ng bahagi ng lupa at ginawa niya, no? Patay pa, no? Patay pa, no? At kanyang hiningahan sa ilong at nasabi ng Bible at ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. No, ang unang ginawa ng Diyos katawan sa tao, no? And then at kanyang hiningahan sa ilong at nagkaroon ng kaluluwang may buhay, no? Body, soul and spirit, no? Okay, kaluluwang may buhay kaya very special ang sa lahat ng creation ng Diyos sa mundo ay ang tao. Kaya when God loved the world, sinabi niya sa tao, no? For God so loved the world that He gave. Hindi sa mundo binigay yun. Nadamay, actually, sinumpa ng Diyos ang mundo dahil sa kagagawa ni Eva at Adan, nadamay. Kaya nga sabi ko, sa pawis mo, manggagaling ang iyong kakainin. Kaya kailangan tayo magtrabaho, no? But hindi doon natapos, no? Pinalaya sila sa magandang garden, no? Na punong-puno ng pagkain, no? Hindi na dapat, siguro, yung panahon na yun, hindi uso yung panahon pitas ka lang ng pitas na kung ano gusto mong kainin. Yung pinalayas na, no, sinumpa na ang lupa, no, kasama yun, no. Doon na nagkaroon ng ng hirap ang tao, no, na parang siya manggagaling. But hindi doon natatapos dahil ang Diyos God is loving and mercy, no. Sinikap ng Diyos pa rin na hindi niya sinabing for God so loved the world, wala siyang ginawa. Not by words only, but ang sabi doon that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, die on the cross 2,000 years ago, no, for us, no, to give chance na magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa tapos ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi na natin kinakailangan magpakahirap para maligtas. Tinapos na ng Panginoon, sabi niya, sa wikang Hebreo, tetelestai, ibig sabihin, it is finished, no? Naganap na o tinapos na niya, no? Ang kailangan lang gawin ng tao is to believe, no? Sa tapos ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung idadahilan natin ang kaligtasan ay sa paggawa mo ng mabuti, ilang mabuting gawa ang kinakailangan mong gawin. Sabi ng Biblia, ang ating mga gawa ay maruming basahan lang sa harapan ng Diyos sa Book of Psalms, no? Sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, lest any man should boast. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, no? Kailangan lang natin magpakumbaba at manalig sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, para makamit natin, no, ang kaligtasan, no, sa tapos ng ginawa niya. Tandaan natin, the gospel, it is the power of God unto salvation, no? Yun lang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Yung panampalatayanan mo, yung tapos ng ginawa niya. No, hindi na kailangan ulit-ulitin o insultuhin ang Diyos sa kanyang ginawa sa krus, no? Magkakasala ka palalo, no? Hindi naman yun yung pamantayan Ang sabi doon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yung good word sa aklat ng Diyos, bunga na lang yun ng kaligtasan mo. Kasi pag ikaw saved na, ikaw ay mananampalataya na, ay iiwas ka na gumawa ng masama. Yun, no? Pero hindi mo pwedeng i-connect yun na kaya ka naligtas sa mabuti mong gawa. Magkaiba yung sinasabi ni James sa sinasabi ng gospel, no? Saved ka, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Christian na, siyempre hindi ka nagagawa ng masama. Gumawa ka na ng mabuti. No? Kaligtasan kasi hindi sa paraan ng pagpapakabait Kaya nga pag tinanong sa'yo, ilang kabaitan ang kinakailangan mong gawin para ikaw ay mapunta ng langit. Okay. Naglalaba nga yung old nature natin tsaka yung new nature. Divine nature, naglalaban. Kaya sabi ni Apostle Paul, yung mabuti na gustong gawin, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Ba't pasalamat ako sa Diyos, sabi niya. No? Kaya alam nyo, ang Diyos mabagay sa lahat, mabuti. No? Hindi niya nais na ang lahat ay magkasala. Lahat tayo magkasalanan. Naligtas lang tayo sa biyaya, no, ng Panginoon. But by grace are you saved through faith, and that not of yourself. Okay, gaging na. Amen. Ayun, napakaganda yung mensahe ni Pastor Lazaro. Talagang tungkol sa paglalang ng sangkatauhan. Ilin lang tayo, isang babae at isang lalaki. At lahat ng nakikita natin dito sa mundo,
ay nilalang ng Diyos. Kaya kailangan dapat natin dito sumunod sa kanyang kalooban, magsisi at sumunod sa kanyang kalooban para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun lang ha, isang babae, isang lalaki. Wala na iba sa sangkatauhan. Yun lang mga kapatid, salamat sa panonood. Thank you for watching.